Kumusta mga kasaliksik? Maraming mga bagay sa mundo natin ang hindi pa nalalaman ng mga tao. Kaya mula sa libingan ng mga higanteng lemur sa Madagascar hanggang sa pinakamalaking kuweba sa buong mundo na pinaniniwalaang tinitirhan ng misteryosong nilalang, ay pag-usapan natin ang 10 nakakakilabot na bagay na nadiskubre sa loob ng mga kuweba. Kaya kung handa ka na, ay simulan na natin. Number 10. Sinaunang Neanderthal Remains. Isang nakakakilabot na tuklas ang naganap sa isang kuweba malapit sa Rome, Italy. Sa loob ng kuweba, natagpuan ng mga labi ng 9 Neanderthals na pinaniniwalaang nabuhay sa pagitan ng 90,000 hanggang 50,000 years ago. Ayon sa mga eksperto, tila ginamit ng mga hyena ang kuwebang ito bilang kanilang lungga, kung saan nila dinadala at kinakain ang kanilang mga biktima. Ayon sa pagsusuri, ang mga Neanderthal na natagpuan ay maaaring matanda na o may karamdaman, kaya't naging madaling target sa mababangis na hayop. Ang natuklasang lugar ay hindi lang naglalaman ng mga buto ng sinaunang tao, kundi pati ng mga hayop tulad ng rhino, giant deer at wild horses. Isang malawak na rockfall ang naganap matapos ang lindol at tinabunan ang buong bahagi ng kuweba. Dahilan kung bakit nanatiling sikreto ang mga labi sa loob ng libo-libong taon. Isipin mong isa kang explorer na biglang makakatuklas ng ganitong lugar. Hindi lang ito makasaysayan, kundi parang direktang sulyap sa isang madilim at mabangis na bahagi ng ating nakaraan. Number 9. Misteryo ng Maya Cave. Isang kuweba sa Yucatan Peninsula, Mexico ang ginawang altar ng sinaunang Mayan people, kung saan mahigit 150 ceremonial objects ang natagpuan. Ang kuweba ng Balamku ay tinaguriang banal na lugar ng mga Mayan na naniniwalang ito ang pintuan patungo sa underworld. Makipot ang mga daanan at kailangan pang gumapang para marating ang mga sikreto nitong pasilyo. Ngunit kapalit nito ang mga sinaunang kagamitan tulad ng plato, paso at insenso na isinakripisyo para sa kanilang mga Diyos. Halos 1,000 years nang hindi nagalaw ang lugar, matapos itong ma-reseal noong 1966 at kamakailan lamang muling binuksan para sa modernong eksplorasyon. Sa tulong ng bagong teknolohiya tulad ng 3D mapping, mas lumilinaw ang larawan ng kultura at paniniwala ng mga sinaunang Maya. Nakakakilabot ngunit kapanapanabik isipin kung gaano karaming lihim pa ang nakatago sa ilalim ng lupa at kung sino ang mga nag-iwan ng mga bagay na iyon sa dilim ng kuweba. Number 8. Higanteng Lemur Grave. Sa ilalim ng tubig ng isang kuweba sa Madagascar, natuklasan ang isang tila libingan ng mga higanteng nilalang, ang mga giant lemurs. Ang mga lemur na ito ay dating kasing laki ng mga male gorilla at may itsura na animoy drowned sloths, kaya talagang nakakagimbal ang tanawin sa loob ng kuweba. Libu-libong buto ang kalat sa sahig at ilan sa mga ito ay mula rin sa iba pang mga extinct na hayop gaya ng elephant bird, isang dambuhalang ibong hindi nakakalipat, walang bakas na kinain ng mga hayop, kaya't palaisipan kung paano sila napunta roon. Ayon sa mga siyentipiko, posibleng inanod lang sila papasok ng kuweba sa paglipas ng panahon. Ngunit may hinala rin na maaaring dating lungga ito ng isang mabangis na predator, isang tunay na misteryo sa mundo ng siyensya at isang malupit na kaalala kung gaano kadilim at kasalimuot ang kasaysayan ng buhay sa mundo. Number 7. Sinaunang tao sa Pilipinas. Isang kakaibang tuklas ang naganap sa isang kuweba sa Luzon, Pilipinas, nang matagpuan ang mga buto at ngipin ng isang nilalang na hindi eksaktong tao, ngunit hindi rin hayop. Tinawag itong Homo luzonensis, isang bagong species ng sinaunang tao. Nagsimula ang lahat sa isang maliit na buto ng paa na nadiskubre noong 2007 at mas marami pang nahukay sa sumunod na mga taon. Sa kabuuan, 12 buto at ilang ngipin ang natagpuan na may kakaibang anyo na hindi pa nakikita sa ibang lahi ng tao.
Ang mga molar at premolar nito ay maliit at simple kumpara sa ibang species, dahilan upang ito ay maituring na bukod tangi. Hanggang ngayon ay palaisipan kung paano ito nakarating sa Pilipinas at kung paano ito nauugnay sa iba pang sinaunang tao sa mundo. Isang napakahalagang tuklas na nagpapalawak sa ating pag-unawa sa ebolusyon at pinagmulan ng mga sinaunang nilalang na minsang naglakad sa ating lupain. Number 6. Madugong sinaunang gawi. Sa isang kuweba sa Somerset, United Kingdom, nadiskubre ang ebidensya ng isang madilim at nakakakilabot na aspeto ng ating sinaunang lahi, ang cannibalism. Ayon sa mga siyentipiko, ang mga Neanderthal na nanirahan doon mahigit 14,700 years ago ay kumakain ng kapwa nila tao. Ang mga buto ay may malinaw na bakas ng pagkagat at pagbasag para sa bone marrow. Nakita rin ang 3 bungo na ginawang parang mangko na tila sinadyang gamitin sa mga ritual. Ngunit ang pinakakakimbal-gimbal ay ang teorya na hindi ito ginawa dahil sa gutom, kundi bilang bahagi ng isang paniniwalang panrelihiyon. May bakas na mga ukit sa buto na pinaniniwalaang may simbolikong kahulugan. Hindi lamang ito simpleng pagkain, kundi bahagi ng isang ritual ng pananampalataya na ngayon ay hindi na nating ganap na nauunawaan. Nakapangingilabot isipin na bahagi ito ng ating kasaysayan bilang tao. Number 5. Mga higanteng kalansay ng Wild West. Isang matinding alamat ang nabuhay noong 19th century sa Nevada, USA matapos ang pagkakatuklas ng umano'y kalansay ng mga higante sa Lovelock Cave. Ayon sa kwento, ang mga ito ay may pulang buhok at sinasabing mga cannibal din ayon sa mga alamat ng katutubong tribo sa lugar. Ang kuwebang ito raw ang naging huling kanlungan ng mga higante bago sila pinatay at isinara ng tribo upang tuldukan ang kanilang pananakot. Habang may mga labi na natagpuan sa loob ng kuweba, karamihan sa mga ito ay may taas na 6 feet na itinuturing na matangkad para sa panahong iyon. Ngunit hindi sapat upang patunayan na sila'y totoong higante. May mga bakas ng apoy at sot sa kuweba, patunay na ginamit ito ng sinaunang tao sa mahabang panahon. Sa kabila ng kakulangan ng ebidensya, patuloy pa rin ang alamat sa mga naninirahan sa lugar at hanggang ngayon ay isa pa rin itong palaisipan sa kasaysayan ng Amerika. Number 4. Kayamanang natagpuan sa kuweba. Habang nag-e-explore lang para sa kasiyahan, isang caving club sa Israel ang nakadiskubre ng napakahalagang kayamanan sa loob ng isang kuweba sa Galilee. Sa gitna ng mga stalactite, may isang tela na nakatago sa crevice. At sa loob nito, may mga sinaunang alahas tulad ng singsing, hikaw at pulseras, pati na rin silver coins na tinatayang mula pa noong panahon ni Alexander the Great. Hindi ito bahagi ng isang planadong archaeological dig, kundi isang purong aksidenteng tuklas. Napakagandang kondisyon ng mga gamit na ito na parang hindi sila inabandona kundi sadyang itinago. Ayon sa pagsusuri, ang mga barya ay mula pa noong 323 BC at ito'y nagpapatibay sa teorya na maaaring itinago ang kayamanan sa panahon ng kaguluhan. Isa itong paalala kung gaanong mahalagang bagay ang nananatiling nakatago sa mga bituka ng lupa. Hinihintay lang na madiskubre ng mga hindi inaasahang bayani. Number 3. Sinaunang hobbit sa Indonesia. Sa isang kuweba sa Indonesia, natagpuan ang mga labi ng isang kakaibang uri ng sinaunang tao na tinawag na Homo floresiensis. Ngunit mas kilala bilang hobbit dahil sa kanilang maladuwende at maliit na pangangatawan. Ang mga butong na diskubre ay nagmula sa mga nilalang na nabuhay hanggang 50,000 years ago, habang ang mga kagamitang bato na kasama nito ay umaabot hanggang 190,000 years ang tanda. Ang kanilang pagkakatuklas ay tila bumago sa ating pagkaunawa sa ebolusyon ng tao. Hindi sila direktang ninuno natin, pero nabuhay sila kasabay ng ibang sinaunang tao at ng mga unang Homo sapiens. Maliliit sila,
ngunit tila may sapat na talino at kakayahan sa pannawa ng pasangkapan. Ang kuweba sa Flores kung saan sila natagpuan ay tila isang portal sa isang sinaunang mundong halos makalimutan na ng kasaysayan. Isang mundong muling nabuhay sa paglalim ng paghuhukay. Number 2. Sinaunang sining ng Neanderthal. Isang kuweba sa gitnang France ang naging tagpuan ng pambihirang sining mula sa mga Neanderthal. Sa mga pader ng kuweba, natagpuan ang mga pattern ng guhit, linya at tuldok na pinaniniwala ang ginawa mahigit 57,000 years ago. Tinatawag itong finger flutings o mga ukit gamit lamang ang mga daliri at sinasabing ito ang isa sa mga pinakamaagang halimbawa ng prehistoric art ng sangkatauhan. Ang mga siyentipiko ay gumagamit ngayon ng advanced sediment analysis upang matiyak ang edad ng mga guhit. Ngunit hanggang ngayon ay palaisipan pa rin kung ano ang ibig sabihin ng mga ito. Ang tanong, ano ang mensaheng gustong iparating ng mga Neanderthal na iyon? Isa ba itong sining, ritual, o simpleng paglibang? Nakakakilabot, ngunit nakaka-excite isipin na libo-libong taon bago tayo, may mga kamay nang gumuhit sa dilim ng kuweba upang mag-iwan ng mensahe sa hinaharap. Number 1. Higanteng kuweba sa Vietnam. Ang Sundong Cave sa Vietnam ay hindi lang basta kuweba. Ito ang pinakamalaking kuweba sa buong mundo. Sa loob nito ay may sariling kagubatan at kakaibang ecosystem na hindi matatagpuan saan man. Matapos itong masukat at mapa noong 2009, idineklara itong pinakamalaki sa buong mundo. Mayroon itong stalactites, ilog sa loob at maging sarili nitong ulap mula sa natural na moisture na bumubuo sa paligid. Ngunit ang pinakanakakagulat ay ang mga kwento tungkol sa isang misteryosong nilalang na umano'y naninirahan sa kuweba. Isa itong reptilian na nilalang na sinasabing nakunan na raw ng larawan ng ilang turista mula pa noong 2013. Totoo man o hindi, hindi maitatangging may kung anong kakaiba sa lugar na ito. Isang napakalawak na mundo sa ilalim ng lupa na punong-puno ng mga lihim na maaaring magpabago sa ating pagkakaintindi sa kalikasan at mga nilalang na kasabay nating naninirahan sa planetang ito.